Ngayon naman, pag-uusapan natin, Sandro, sa pagpatuloy na pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan dito sa ating bansa ng Armed Forces of the Philippines patungkol sa kanilang malalaking operasyon. Yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Makasama natin ating very special guest. Let us all welcome Lieutenant Colonel Ramon Zagala, Chief AFP PAO. Good morning. Good morning po, sir. Good morning, Sandro. Good umaga. Sa manunod ng umaga. Yes, sir. Siguro ngayon, hingi lang kami ng konting update. Kasi meron po yung issue na nahuli nga po yung buntis na anak ng leader na si Carl Roger. So ano pong naging basehan ng AFP at NBI po para sa paghuli? Kasi syempre buntis nga po, iniisip natin na baka may mga complications. So ano yung mga things na kino-consider natin sa paghuli ng mga ganito po? Well, for humanitarian reason, no? Yun na nga, alam naman natin buntis siya at kabuanan na niya. Siya yung minarapat na i-hospital hospital arrest ng NBI. No? Kami naman sa Armed Forces of the Philippines, support operation itong ginawa natin dahil meron siyang warrant of arrest. At ang nag-implement nitong law enforcement agency ng warrant na to ay ang NBI. So ngayon, nasa kustodiyan na siya ng NBI at kinukonsider siyempre yung kanyang kalagayan. Alright. Ito naman po, kamusta naman, sir? Alam natin na dinakip din po yung leader po ng Communist Party of the Philippines, sina Benito and Wilma Tiamzon. Ano po ang matibay na ebidensya laban sa kanila? Well, meron kasi silang warrant of arrest na in-issue sa Leyte sa pagkamatay ng 15 of their cadres. No? So yun ang kanilang itong basihan ng pag-aaresto sa kanila. At siyempre, tayo naman sa ating gobyerno, meron naman tayong due process, bibigyan silang pagkakataon na ipagtanggol ng sarili nila. Ngunit, dapat maging accountable sila sa kanilang ginawa. Lalo na 15 lives were lost. So, yun ang naging basihan ng kanilang pag-aresto. No? At sa ngayon, sinunod po natin ang procedures ng pag-arrest at ang Philippine National Police headed by the CIDG ang gumawa nito. Sila po ngayon ay nakadetain sa Camp Crame at again, ang Sandatang Lakas ng Pilipinas ay naggawa tayo ng support operations sa law enforcement. Sir, ito po, alam na natin na yung problema natin sa CPP at sa NPA po ay napakatagal na po niyan sa ating bansa. Pero I'm sure marami sa ating mga kabataan ngayon ang hindi na po naiintindihan kung ano po ang importansya para po masugpo nga po ang mga kagagawan po nila. Baka maaari niyo pong bigyan ng konting background lang po kung paano nga po nagsimula ito at kung anong klaseng gulo na nga ang nagkaroon dahil sa kanila. Ang dapat natin isipin na nung nag-umpisa, ang New People's Army ay may ideolohiya. At yung ideolohiya na yan, communism, yan ang ginamit nilang paraan para magkaroon ng change. No? Kung titingnan natin history natin, meron tayong diktadura. So yun ang naging catalyst nila para palitan. No? Ngunit ngayon, iba na pong panahon at bumalik na ang demokrasya sa bansa natin ng 1986 after the People Power Revolution. At although ang gobyerno natin, ang sistema natin ay hindi perfect, yan ay isang demokratikong sistema. At maging attune na rin itong CPP-NPA sa sistema na yan. Ngayon, 45 years after, celebrate sila, ano ba ang na-achieve nila po? Kasi kung may mga problema naman na legitimate, pwede naman natin bigyan ng solusyon yan through peaceful means. Katulad ng ginawa natin dito sa MILF, nagkaroon tayo ng signing. Sana tugunan din ng New People's Army at ng CPP na kung meron silang pinaglalaban na mga problema o mga issues, pwede natin pag-usapan yan through peace talks rather than na tayo mga Pilipino, tayo nag-aaway. Madami pa tayong problemang kailangan harapin. No? At as a people, we must unite. So, sa tingin namin, ang CPP-NPA already lost their ideological mooring at madami sa kanilang activities ay into extortion na lang. So, siguro, panahon na kung hindi bumalik sa usaping pangkapayapaan itong CPP-NPA, dapat siguro mag-unite na tayo mga kababayan natin at i-reject na natin itong armed struggle. Walang mangyayari sa atin kung puro violence ang solusyon. Speaking of a Bangsamoro Framework Agreement, saan po, alam natin talagang malaking signing ito, no, Sandro, malaking event ito. Gusto namin malaman, saan po magiging beneficial sa Bangsamoro, lalo na po sa AFP? Siyempre ngayon, pinag-uusapan itong Bangsamoro at itong basic law niya.
kami naman sa AFP, sinusuportahan po namin ng gobyerno sa peace initiatives nito. No? Nakasaad dito sa aming campaign plan, Internal Peace and Security Plan, Bayanihan, ang primacy ng peace process. So, itong pagsuporta namin dito sa signing na to at itong Bangsamoro, nakikita natin na isang magandang paraan na mag-resolve tayo ng mga problema natin through the use of dialogue and peace talk. So kami, suportado namin to. Ang inyong kasundaluhan, although handa kami lumaban, the last thing we want ay magkaroon ng gera. So sana, yung mga ibang grupo, katulad ng CPP-NPA, will follow suit dito sa MILF. Sir, so kumbaga nakita natin na nahahanap natin yung peace with one group, pero this would be a good example for the other groups to find peace also in ganitong means, kumbaga yung sit down and talk about it in a peaceful manner na kesa nga po yung mga ibang pamamaraan na ginagawa po nila para makuha po yung kanilang gusto. Well, makikita mo na yan dito sa nangyayari sa MILF, sa magkakaroon na tayo ng basic law at eventually itong Mindanao, both Muslims and Christians, the Bangsamoro, Christians will benefit through a peaceful environment na pwedeng na magkaroon ng development, no? At makikinabang tayo lahat. Yung mga hindi naman tiga Mindanao, makikinabang din kasi pag umunlad ang Mindanao at may kapayapaan na doon, madadamay na po yung the rest of our country. So, I believe na itong nangyari sa MILF ay isang magandang ehemplo na para sundin ng mga ibang grupo, katulad ng CPP. Alright. Ito naman po, sir, may nabuong parang investigation team para dito kay PMA First Class Cadet Kudia. Ano pong updates dito or status? Itong Special Investigation Board na binuo ito, utos ng ating Pangulo para tingnan yung mga matters na ni-raise ng pamilya Kudia. At itong Special Investigation Board, tapos na po ang kanilang pag-iimbestiga. At ang resulta nito, Tuesday last week, ay naakyat na sa ating Pangulo through the Department of National Defense. So, nandun ang mga recommendations at hintayin lang po natin kung ano magiging desisyon ng ating Pangulo. Yes. Sir, so ngayon abangan nga po natin yun. Ano po ba dapat ang i-expect natin? Kumbaga, based on what we know already now regarding the case, what is the public supposed to expect about the outcome of this? Well, itong investigation na to is, ang hangad natin dyan ay lumabas ang katotohanan. Alam natin na madaming simpatsya para kay Cadet Kudia at madaming nagtatanong kung ano nangyari. So, sa ngayon, ang tinitingnan natin dyan talaga ay yung katotohanan. Yes. Above sympathy, above our own judgment, tingnan natin yung facts at nakasaad na doon. At yung recommendation na ginawa naman natin ay base doon sa pag-aalam natin ng katotohanan. At ito ngayon ay sa ating Pangulo at alam natin na being the Commander-in-Chief, the President will decide now kung anong next move dito kay Cadet Kudia. Alright, siguro yan na lang ang dapat nating abangan. Pero ito, sir, tatanungin na rin namin since ito nga para sa patuloy na pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa ating bansa, ano pong i-expect ng taong bayan sa AFP this 2014? Well, sa amin, sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, we expect na ipagpapatuloy natin itong ating normalization ng mga probinsya upang ang problema ng internal security operations ay pamumunuan na ng ating mga local government units para mahanapan na natin ang solusyon ng root causes ng ating insurgency. Tayo rin ay patuloy sa ating capability upgrade program at modernization. Ang ating pagbili ng mga kagamitan na mag-i-ensure na pwede tayong magdepensa sa sarili natin na when it comes to external defense. At ito rin makagamitan ito, gagamitin din natin para sa humanitarian assistance and disaster response. So, dyan tayo patungo. At asahan nyo na inyong AFP. Ay gagampanan namin ang aming mandate. At we will continue ang aming pagsiservisyo sa ating mga kababayan.
Alright, at yan maraming salamat at syempre na-enlighten na naman tayo sa mga latest na planong ang gawin ngayon ng AFP kasama syempre ang ating spokesperson, si Colonel Zagala. Alright, thank you so much for joining us this morning. That was Lieutenant Colonel Ramon Zagala, Chief AFP PAO. Maraming salamat po sa pagdalo niyo po dito sa amin sa Lumay. Salamat.